unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilan DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Ay tama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan ng 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita or Hata Balita. Ngayon ay araw ng Merkules, ika-24 sa buwan ng Pebrero 2025. O 26 at ika-7 sa buwan ng Ramadan ng 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming buting station manager sa aming admin officer, PBP License, Sir PB Jawarita, sa aming news head, Ma'am Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abad. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at narito na ang ating pangunang balita. Personal na tinanggap ni Cotabato City Mayor Bruce De La Cruz Matabalaw ang proyektong pang-edukasyon mula sa Department of Education o DepEd sa ilalim ng National Building Classroom Program. Noong araw ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Pebrero 2026, lumagda sa isang Memorandum of Agreement or MOA ang DepEd at ilang piling mayor sa bansa, kabilang ang Cotabato City, sa isang seremonyang ginanap sa Malacanang at pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Cotabato City ay isa sa mga benepisyaryo ng programa. Sa ilalim ng proyektong ito, binibigyang diin ng otonomiya ang mga local government units or LGU na pangasiwaan ang pagpapatayo ng mga bagong classroom. Ang DepEd naman ang magbibigay ng listahan ng mga paaralan na prioridad sa pagtatayo ng school building. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot na sa 144,758 classroom buildings ang kailangang itayo sa buong bansa.
11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nagkaisa ang MSSD at iba't ibang sektor at mga katuwang na ahensya sa pagpapahusay ng mga programang panlipunan sa isinagawang stakeholders sa consultation meeting workshop kaugnay sa paghahanda ng 2027 na budget noong ika-16 sa buwan ng Pebrero 2026 na ginanap sa Dato Udin Sinsuata Maguindanao del Norte. Layunin ang aktibidad na tipunin ang mga mungkahi, pananaw at rekomendasyon mula sa iba't ibang sektor at katuwang na ahensya upang matiyak na ang paghahanda ng 2027 budget ay inklusibo, participatory at tumutugon sa aktual na pangailangan ng mga komunidad, lalo na ng mga vulnerabling sektor. Dinaluhan ang konsultasyon ng mga kinatawan mula sa sektor ng kabataan, kababaihan, solo parents, senior citizen, person with disabilities, internally displaced person at indigenous peoples. Nakiisa rin ang mga opisyal at kawani mula sa iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaang panlalawigan, kabilang ang Provincial Development and Planning Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Provincial Health Office, Municipal Planning and Development Coordinators, Mindanao Organization for Social and Economic Progress Incorporated, or Community-Based Care System or CBCS, at Pantawid Pamilyang Pilipino Programa. Nagsilbing mahalagang plataforma ang konsultasyon upang mapalakas ang partisipasyon ng mga stakeholder at malinaw na matukoy ang mga prioridad na pagbabatayan sa mas epektibong paghahanda ng 2027 na budget. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, formal na tinanggap ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education and Skills Development ang bagong tayong male dormitory at makabagong kagamitan pang pagsasanay sa isinagawang turnover ceremony noong araw ng Lunes sa Regional Manpower Development Center sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang proyekto ay pinunduhan ng pamahalaan ng Japan sa pamagitan ng Grant Assistance Program nito. Katuwang ang Japan International Cooperation Agency or JICA. Sa pahayag ng MBHT, ang bagong dormitoryo ay magbibigay ng ligtas at maayos na matutuluyan para sa mga trainee, habang ang mga bagong kagamitan ay magpapalakas sa implementasyon ng mga programang technical and vocational education and training ng RMDS or RMDC. Ayon sa mga opisyal, makakatulong ang mga pasilidad upang higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga mag-aaral sa mga industriyang nangangailangan ng espesyalisadong kasanayan at mapalawak ang akses sa kalidad na edukasyong teknikal sa rehiyon ng Bangsamoro. Bahagi ng inisyatibong ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang Bangsamoro na isulong ang inklusibong edukasyon, palakasin ang paglinang ng lakas sa paggawa at suportahan ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this page short commercial. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abdurraouf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy namin pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Babamus Sen. Ang tanggapan ni MP Teng ang Buluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng ang Buluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na alalo Zinagadawa Ya Rasulullah, ya salamun Ramadan 2047 message from Ustaz Nurul Am Abdullah, Project Manager, Wajib Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Man remind us our collective duty
to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidies and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsamoro. Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, matatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain o pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa ating lahat ng mga Bangsamoro nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa una na nakaumal sa buwan-buwan Ramadan at pinaka-espesyal buwan-buwan sa kanilang Bangsamoro. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Ito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na Bangsamoro. Jako sa Kongo sa pinomo na Ramadanan niya na sana anyarang ba kasabapang kapunanan kapag isa-isa kapag ayaw na yun kulang na Bangsamoro kailangan sa kapandiri diba ka kadimap siya sa kano Ramadan malibarta so kapag ka mabatay sa puasa siya utaman
sa Antisusuedo, punong barangay ng Barangay Murikain, Badrolin, Santirio, Awil. Sukran. Bismillahirrahmanirrahim. As the blessed month of Ramadan arrives, I need computer parts and accessory shop located at Silsat Avenue, Cotabato City. Extend our heartfelt greetings to our valued customers, partners, and entire the community. May this holy month of Ramadan 2026, 1447, Hijra Islamic calendar bring peace to our heart, patience to our soul, and blessing to our home. May it be a time of reflection, compassion, and renewed faith. We pray that our days are filled with meaningful worship, our night with tranquility, and our efforts be rewarded with abundant blessing. On behalf of the management and staff at I Computer Parts and Accessories Shop, located at Silsat Avenue, Cotabato City, we wish you and your loved ones a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan al-Mubarak to one in all. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap pa kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. You're looking for at quality and affordable graphic art design and printing services. Don't worry about it because Pixel Works and Pixel Works is there. Pixel Works and Pixel Works offers the following services: fast tarpaulin printing, full sublimation, printing for uniform and on-sport apparel, corporate giveaways, computerized embroidery, customized pullover, t-shirt, jacket, bag, cap, mask, laser cutting on acrylic silver and woods. Pixel Works and Pixel Works, located Patang Building, Almonte Street, Cotabato City. For entry, you may call or text at mobile number 064-552-1012 or 0905-2201-586. Pixel Works and Pixel Works. Tama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 radyo natin FM Cotabato City. At para sa ating panghuling balita, formal na nga sinampahan nagreklamo sa Office of the City Prosecutor ang mga suspect kasama ang ilang dyandas na sangkot sa naganap na pamarila noong September 16, 2025. Ang insidente ay nangyari dakong alas 10 ng umaga sa Husilim Street, Poblacion 5, Cotabato City. Ayon sa Cotabato City Police Office o CCPO, ang paglalabas ng warrant of arrest ay ang susunod na hakbang na nakadepende sa evaluasyon ng piskalya sa mga ebidensya. Sa kasalukuyan, patuloy ang sinasagawang validation at follow-up investigation
ng Police Station 1 upang matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang jandas na sinasabing sangkot sa nasabing insidente. Matatandaan na nasawi noon din ang asawa ni Poblasyon 5 Barangay Chairman Pahima Pusaka na si Maika Pusaka matapos sa tambangan ng mga armadong lalaki. Sugatan din ang kaniyang anak na si Jaina Malik Pusaka, 11 taong gulang na nagtamo ng minor injury sa likod, habang sugatan din na si Chairwoman Pahima Pusaka. Meron ding isang payong-payong driver na nasawi matapos tamaan sa insidente. Sakay ang mga biktima ng isang puting Toyota Fortuner nang biglang pagbabarilin ng 4 na hindi pa kilalang salarin na nakasakay sa 3 motorsiklo. Ginawa umano ng mga suspek ang krimen gamit ang mga barila na kalibre 9mm at 45. Tiniyak ng CCPO na mananatili silang tapat sa transparency, due process at rule of law habang iginagalang ang independensya ng piskalya sa pagresolba sa nasabing kaso. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin Iyali. At also hatid sa inyo ng Green Pharmacy at ng Ministry of Labor and Employment or Molibag sa pamahala ni Minister Dato Muslimin Gisema or Bapamosa. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw na Merkules, ika-24 sa buwan na Pebrero 2026 at ika-7 sa buwan na Ramadan 1447 sa Islamic Hijra calendar. At hello po kay Ma'am Simbay Adam. Good morning, happy Ramadan Mubarak at suol. Watching from Takurong City, Sukran Idol. God bless you to all. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpila na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming buting station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ang po inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Sinsal, Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.